Pag pinilit nila na kahit may TRO na ilipad si Senador de la Rosa, lulusubin natin sa loob, paharangin natin ang helicopter. Dahil kung kailangan natin magbuwis ng buhay para iligtas ang ating pinakamamahal na senador, gagawin natin yun. Ha? Huwag tayong matakot. Para ano ba matakot sa panahon na ito? Ha? Wala na po ang takot ngayon. Ano gusto nyo? Mamatay? Ha? Mamatay sa pag-gobyernong adik na ito? O mamatay na may dangal sa bayan? Pilitin yung PNP ang senso na kayo. It's not only a political issue, it's really a political issue. Medical support. Kulang kayo sa morning kami class, bigay ng number, anything huwag kayo mahiya. Pare-pareho tayong tao. Ako man buong hapon nandito, baka ma-dehydrate ka. Inis na. Man ang nandito buong hapon, baka ma-dehydrate ako or whatever. Kailangan ng gold. Ako do it. Para sa gold. Ang gusto lang nakita nito basta. Anong balita? Anong balita? Si ano mga kabayan? Si Senator Alan Peter Cayetano lumabas po dito.
bagong dating sa mga supporter na maisog. Siguro, di na ako magpakilala kasi halos kilala naman ako lahat nito mga nandito. Pasiuna pa lang ito. Tayo, sinuportahan natin si Senador Bato. Dahil sa maliit na proseso na gusto tayong utuin ng Pilipino. Ako lang ang hindi nakatapos mag-aaral na gusto ko silang isa-isahin na seminarin. Dahil pinagtatalunan nila palagi na gusto tayong gawing inosente. Wala, hindi mo. Dahil na sa Republika, 1951, voluntary surrender. Ngayon, may isa lang akong halimbawa sa inyo. Ito yung legality, ha? Kapag madala ako ngayon ng piso, ibibigay ko sa inyo, akin pa ba yan? Diba? Hindi na. Ngayon, pag isurrender mo doon si Bato, may matatawag pa ba na ang ICC, walang restriction? Kabuuan niya ng gobyerno. Kagaguhan yan. Voluntary surrender. Bakit pa voluntary surrender? Napatunayan na ba yan na mayroong kasalanan? Kung dito sa bansa natin, inotel na pala itong ating mga judges dito. Inotel na pala yung fiscal natin dito. Bakit pa kailangan natin magbayad ng buwis para ibayad doon sa mga yan? Tama! Yeah. Binabantayan! Binabantayan dito ng isang katakot-takot. Ilang batalyong pulis. Isang tao lang yan. Sinayang ang buhis ng taong bayan. Hindi ako matatakot na magsalita kahit anong gustong gawin nila. Tama tayo! Bakit? Tayo! Pinapaliwanag ko lang at sinasabi ko lang yung totoo na nangyari sa ating bansa. Yung mga nagprograma dyan, alam ba nila kung ano yung tunay na nangyayari? Tayo ba magiging inosente pa mula nung nagdrama? Nung itaas yung langis natin para kumita sila ng bilyon-bilyon na ito pala yung pinagandaan ng mga iyon. Ipalpa sila. Kaya pala, pinagbabayad tayo lahat na pagkataas ng diesel na hindi naman dapat magtaas kung hindi pa nakuha yung dita doon sa Malaysia at saka doon sa Singapore. Hindi pa nila ibababa at hindi pa nila titingnan kung ano yung kawalang hiyaan na ginawa nila. Huwag tayo dyan. Sinasabi nila, i-imbis na hindi Sara. Pero kailangan natin dumaan sa proseso kung totoo ba talaga may kasalanan. Dahil nagalit tayo dito sa 125 million na confidential fund. Lahat naman siguro nandito. Maraming retired na sundalo dito. Kasama na ko dyan. Alam natin kung saan ginagamit na hindi pwede sasabihin mo kung kaninong tao mo ito binibigay. Andito yung mga kaibigan natin mga pulis. Alam niya yan. Ang confidential agent, hindi pwede pangalanan mo dahil nasunog yan. Imbestigahan natin mabuti. Hindi ako against yan. Sinasabi nila nga. Kung si Senador Bato naman, mayroon siyang kasalanan. Dapat dito muna sa korte natin umarap. Dahil ang kumplinan niya ay isa rin na Pilipino. Gumagana ang justice system natin dito sa bansa natin. Tama! Gumagana! Tama! Gumagana. Bakit pa voluntary surrender tayo at doon natin pagkakasuhan sa ibang bansa? Alam niyo ba na yung warrant of arrest na yan, inisyo? Hindi pa natin alam kung yan ba ay may kasalanan. Mismo ang ICC nagpaliwanag. Wala. Kailangan lang nila na dalhin yan doon para magpaliwanag siya. Pero may warrant na. Magpaliwanag ka pa lang, may warrant ka na. Ang tindi ng drama. Mayroon pang pasupina-supina para imbestigahan daw dito sa bansa natin. Pero wala nang kwenta yung supinang yan. Isa pa, na para maintindihan sa lahat. Anong klaseng gobyerno na hindi alam na may warrant? At si Mr. Trillanes ang may hawak noong warrant. Tanginan lang! At siya mismo na sumama na mag-implement. Ano na ba siya? Ahente na ba siya ng ICC? Siya ba ay sirot na ng ICC? Siya
Siya ba ay DOJ Secretary na? O siya ba ay DILG Secretary na? Alin man dyan sa binabanggit ko, wala siyang papel dyan maski isa. Pero bakit siya ang may dala? At sinasabi, inibitahan daw siya ni Senador Bato na dapat daw implement ang warrant na nandyan siya. Oo, nandoon na tayo, wag tayo maglulukuhan. Iporke ba inibitahan ka, ikaw magbitbit ng warrant? Ano ang authorization mo? Ano ang kapasidad mo na bakit ikaw magbitbit yan? Huwag ninyo kami paglulukuhin. Huwag, nakaintindi kami. Kahit kayo naman siguro, nalagad ng batas, nakaintindi rin kayo na wala siyang karapatan doon. Wala siyang karapatan doon na magbitbit ng warrant kung hindi pulis lang o kaya NBI o DILG. Yun ang mag-uutos noon. Pero ang tamang proseso noon, dadalhin pa yun doon sa DOJ. At kailangan pang pag-aralan. Ano naman nangyari sa gobyerno natin? Pinagmalaki nila na may warrant daw noon November pa. Up to this date, hindi alam ng gobyerno na mayroon. At si Mr. Trillanes ang nakakaalam na mayroon na pala. Si Mr. Trillanes ang may dala. Ibig sabihin, mas magaling si Trillanes kaysa gobyerno natin, kaysa presidente natin. Kayo mga nandyan pa sa serbisyo, kasi kami, wala na kami. Patapos na rin buhay namin. Alam ninyo yan na hindi pwede siya eh. Bakit nagkaroon dito sa bansang Pilipinas yan? Anong nangyari? Pilit-pilit nilang pag-awayin ang mga Pilipino. Hinanda itong dalawang grupo para mag-aaway, para sakali magkagulo. Pakinig, Bob. Kalma.